Ngayong gabi sa OFW Diaries, ang Pilipinong naging finalist sa Designer Challenge ng Oscars sa Amerika. Nakasama lang po ako as one of the 9 finalists. Is masayang-masaya na po ako. At ang kalagayan ng mga kababayan nating naghihintay ma-deport sa Middle East. Tumakas lang ako sa amo kong prinsesa sa hindi magandang pamamalakad, verbal abuse. Magandang gabi po. Ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries. Pinahanga na naman tayo ng isang Pilipino sa Los Angeles, USA kamakailan. Si Oliver Tolentino, isang fashion designer, ay tubong bataan at naging finalist sa pagdidisenyo ng gown sa prestigyosong Oscar Awards kamakailan. Alam niyo ba na mga bigating fashion designers mula sa iba't ibang bansa ang kanyang nakalaban sa Hollywood? Pagdating sa larangan ng pelikula, ang Academy Awards na marahil ang pinaka-prestigyoso sa lahat ng mga pagtitipon ng pinakamahuhusay ng mga artista, direktor at iba pang nasa likod ng paglikha nito. Pero hindi lang ang galing ng mga nominado ang binibigyang pansin sa Academy Awards, kundi maging ang kanilang mga kasuotan. Ginaganap din sa Academy Awards ang Oscar Designer Challenge, kung saan ipinapakita ng mga kalahok na fashion designer ang mga orihinal na disenyo nila ng gown. Sa katatapos lang na 2010 Oscar Designer Challenge, daan-daang fashion designer mula sa iba't ibang panig ng Amerika ang nagpakita ng natatangi nilang disenyo. At isa sa mga lumahok, si Oliver Tolentino, isang Filipino fashion designer na nakabase sa Los Angeles, California. This is the original sketch that I passed for Oscars Designers Challenge. Pero bago pinasok ni Oliver ang glamorosong mundo ng fashion designing, nakalakihan muna niya ang payak na pamumuhay sa probinsya ng Orani, Bataan. Ang buhay daw niya noon malayo sa mundong ginagalawan niya ngayon. Halos kalahati ng buhay ko is galing ako sa Bataan. Ibang upbringing namin doon kasi as growing up as a teenager, talagang nandyan ang guidance ng parents ko, ng mga kapatid ko since I'm the youngest in the family. Halos lahat sa pamilya ni Oliver natutong manahi. Kaya sa edad na 10 taon, nakahiligan na ni Oliver ang pagdidisenyo ng damit. Pagka may mga gathering sa kanilang school, may mga events, siya yung nagdi-design ng kanilang mga uniform para sa school nila, yung mga sa ball nila. Ang mga damit na ito tinahiraw ni Oliver noon para sa kanyang pamangkin. Ito yung favorite kong gown na ginawa ni Tito Oliver. Suportado rin si Oliver ng kanyang ama na dating OFW sa Saudi. Sinuportahan ko siya dahil sa inyo ng hilig dahil ayoko sumbuhay sa mga kagustuhan ng anak kong kukunin Nang makatapos ng high school, lumuwas ng Maynila si Oliver para isakatuparan ng kanyang pangarap na maging isang fashion designer. Pero dahil bagong salta sa syudad, maraming pumuna sa kanyang mga disenyo. Nang makatapos ng high school si Oliver Tolentino noong 1987, nilisan niya ang Bataan para mag-aral ng fashion design dahil sa husay niya sa sikat na celebridad dito sa Pilipinas. Pero marahil ang pinakamalaking tagumpay ni Oliver ay ang mapiling finalist sa 2010 Oscar Designer Challenge. Noong Lunes, isang modelo ang nagsuot ng gown na kanyang dinisenyo sa Academy Awards. Hindi man si Oliver ang nanalo sa kompetisyon, malaking karangalan pa rin ito, hindi lang sa kanya, kundi sa lahing Pilipino. Makasama lang po ako as one of the 9 finalists. Is masayang-masaya na po ako dahil nafe-feel ko po na nakasama ang isang Pilipino at ako po ang magre-represent ng Philippines para sa timpalak na pinroduce ng Oscars Designers Challenge. Pinoy na Pinoy din ang mga telang ginamit ni Oliver sa kanyang dinisenyong gown.
made of our local fabric, which is the pineapple and a bakad, hand-woven in the Philippines. So nung nakita nila, they were so happy and they said like, itong ginawa mo is with a cause. Bukod sa gown na isinali ni Oliver sa Oscar Designer Challenge, may mga panauhin ding nagsuot ng kanyang mga disenyo. Noong isang taon, nakapagbukas na rin si Oliver ng sarili niyang shop sa Los Angeles, California. Ngayon, nandito na ako sa LA, which is talaga ito yung pangarap ko at gagawin ko ang lahat para ma-promote ang country natin and then gagawin ko rin ang lahat para makilala ang produktong Pilipino. Meron pa rin siyang shop dito sa Maynila. At sa pagbisita ko sa kanyang shop dito, nalaman ko ang malaking kaibahan niya sa ibang Filipino fashion designers na nakabase rin sa abroad. Andito ako ngayon sa shop ni Oliver Tolentino, isang Filipino fashion designer na kamakailan ay naging finalist sa Oscar Designer Challenge na nagdaang Academy Awards. Based na sa Amerika itong si Oliver, pero ang kaibahan niya sa mga fashion designers na sikat na sa Amerika, ang kanyang production house, yung mga gumagawa ng kanyang mga gowns, wala sa Amerika, kundi andito sa Pilipinas. Ibig sabihin, ang mga gumagawa ng gowns niya ay mga Pilipino pa rin. At makikilala natin sila ngayon. Sabi kasi ni Oliver, kahit na sikat na siya sa Amerika, gusto niya matulungan pa rin yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas na magkaroon ng trabaho. Ayan, sino kaya yung gumawa ng nag-finalist sa Oscars? Ano ginawa niyo dun sa gown? Yung basic niya, then lahat-lahat na, yung buong frame niya. Oo. Tapos yung buong gown mismo. Tapos inilipat namin sa finisher for, Wow! Tapos paano yun? Siniship ninyo yung mga gown? Siniship namin doon. Hindi mo parang mas mahirap yun? Matagal na yung mga tauhan niya dito, ayaw niyang iwan. Di ba may kasabihan tayong mga Pilipino, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Kaya naman itong si Oliver nakarating sa kanyang paroroonan kasi hindi siya nakalimot kahit kailan sa kanyang pinanggalingan. Yung mga trabahador na kasama niya nung hindi pa siya sikat na fashion designer, yung pa rin yung mga trabahador na nagtatahi para sa kanya hanggang ngayon kahit nasa Amerika na siya. And that I think is a very Filipino trait na dapat hangaan. Pero hindi lang mga dating tauhan ang nananatili kay Oliver. Sa kabila ng kanyang kasikatan at pag-asenso, alam niyo bang tradisyonal na sewing machine pa rin ang ginagamit ni Oliver magmula pa nung magsimula siya 19 na taon na ang nakakaraan. Para sa kanya, mas epektibo pa rin daw ito kumpara sa mga makabagong makinang gamit ng maraming fashion designers ngayon. Ang maganda dito kay Oliver bilang isang fashion designer, hindi lang niya ipinagmamalaki yung galing at talento ng Pinoy sa paghahabi, tsaka sa pagtatahi, pinopromote din niya yung mga tela na talagang Pinoy na Pinoy. Ang pinya kasi at saka ang abaka, dito lang sa Pilipinas makikita. Dahil kay Oliver, muling bumilib ang mga dayuhan sa husay at galing ng lahing Pilipino. Pero ang mas kahanga-hanga kay Oliver ay ang patuloy niyang pagmamalasakit sa mga taong tumulong sa kanya na marating ang rurok ng tagumpay. Ang galing mo po, boss. More power po sa inyo at sana po bigyan pa po tayo ni Lord ng at malaking blessing po kayo sa amin, kami pong manggagawa ninyo. Malaking blessing po talaga po kayo, boss. Mabuhay po kayo. Buwan-buwan, mahigit 1,500 na Pilipino ang nadedeploy mula sa Jeddah. Tumakas lang ako sa amo kong